Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay, kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Hello, Galogs! Punong-puno ng sorpresa ang ating programa. Iba't ibang uri ng storya, kaya tutok na! Ako ang inyong pambansang pantanggalumay, kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Kay gagandang mga damit, para kang nasa langit. Disney princess ang aurahan. Happy ever after ang katapusan. Pero ang realidad ay iba. Mula sa mayaman at pantasya. Lalo ang kwento ni Shangri-La. Kung bata ako, lagi nagsabi yung mga kalaro ko, punta tayo ng Maynila kasi marami daw ilaw doon. Sabi ko, nga, pangarap ko makapunta ng Maynila. Ayun nga, dinala ko ng tita ko dito sa Maynila. Nag-aral ako hanggang high school sa Novaliches High School. After nun, sabi ko, ante, gusto ko mag-aral ng college. Sabi niya, ay, Shangri-La, wala tayong pera. Ang naisip ko nun, alam ko na, sabi ko, lahat ng nababasa kong wanted tendera, in-applyan ko yon. Mula sa malayong lupain, sa Leyte na maraming bukirin. Walang karwaheng sasakyan, kundi lakas ng loob lang. Sa Maynila ay nakipagsapalaran. Sakay ako ng jeep, ilang jeep? 3. Tapos ko, ito na yung Divisoria. Nakakatuwa kasi nga ang daming tindahan. Inikot ako ng tita ko, sabi niya, tara, i-apply kita. Ay, Jay, naghahanap ka ba ng tendera? Yun, sabi, tinanggap ako. 120 sahod ko nun. Matapos ang 10 taon, nagsolo sa unang pagkakataon. Hinugot ang kanyang naipon. Sa kaibigan ay may collaboration. 2017, nalaman ko buntis na ako. Tapos sabi ko magkakapamilya na ako. Hindi pwedeng maranasan ng anak ko yung kahirapan ko. Nagsumikap kami magtayo ng ganito. Here comes her pride. Dresses for bride. Hindi tinaas ang flag na white. Success na hindi overnight. Lahat ng meron ako parang ibinigay ko. Noong dumating ako sa pagtitindera, wala akong alam, wala akong knowledge, kahit nga triangle lang ang alam kong i-drawing nun. Pero sabi kasi ng amo ko, itong negosyo ko, ituring mo para sa'yo, parang sa'yo. Minahal ko siya. Inaral ko, ano ba to, paano ba, pagtitindera lang ba ang gagawin ko? Sabi ko, hindi, para din iangat ko kasi dito ako maasa. Hanggang sa yung ganun na yung attitude ko, lagi kong minamahal kung ano yung trabaho ko kasi nagpapasalamat ako, binigyan ako ng trabaho, hindi na ako aasa sa pamilya ko. Makakatulong pa. Parang yun din ang nagdala sa akin dito kung nasaan ako. Yung kinalakihan ko, iba-ibang pamilya. Yung mga nadaanan ko sa hirap ko, lagi kong sinasabi, ate, tara samahan mo ako dito sa negosyo. Sabi nila, pag kamag-anak, hindi raw maganda. Para sa akin, nag-click siya. Malaki ang pasasalamat ko sa mga kamag-anak ko kasi hindi nila ako iniiwan. Nakakapag-invest na kami yung bahay. Dati, wala kaming bahay, di ba? Nakikitira lang kami. Ngayon, ilan ng bahay, walang may gustong tumira. Meron na rin po kami 11 branches. Meron tayo sa Leyte, Tandangsora, and Divisoria. Strong independent woman na ang trending. Wala nang kiss mula sa Prince Charming. Wala ring fairy godmother sa tabi. Itinahi ang sarili niyang destiny. Yan ang tunay na happy ending story. Okay na siguro to. Tara, let's. Yummy! Crispy! Meet Rinan, the Tourette vlogger superstar. Ang goal ay to spread awareness sa kanyang kondisyon. At on the side ay food trip. Malala ang kanyang mission. Sobrang tahimik at mahihain na bata ako noon. Siyempre, hindi ko nahihiya akong makihalubilo sa mga bata. Nabubuli ako kasi I'm part of the LGBT. And then, medyo meron ng pag-blinking. So, may mga taong nag-aas ng question na, bakit ako pikit ng pikit? Kabi-kabilang lingon, kaliwat kanan ang napapatanong na, Kuya, okay lang ba siya? Kuya, baka nakakahawa ka ba? Kuya, adik ka ba? O diba, ang lala?
So, sa mga hindi pa po nakakaalam ng about Tourette, again, hindi siya nakakahawa, and sa mga taong merong Tourette, huwag po kayong mahiya na ipakita kung anong meron kayo, bagkos na alam niyo sa sarili niyo na kaya niyong gawin yung mga ginagawa ng mga normal na tao. Na-diagnose noong bata pa. Noon ang tics hindi naman daw ganun kalala. Hindi ko in-expect na habang tumatagal is parang yun nga, nadadagdagan siya. Napakahirap ng isang nanay na may anak na may sakit na yung bang wala ng gamot, di ba? Yun naman talaga ang pinagmamalaki ko talaga siya kahit saan. Kasi talagang kahit siya ay may sakit, hindi siya tumitigil talaga ng walang trabaho. Sobrang taas ng discrimination dito sa atin na parang hindi muna nila tignan yung skills or yung determination ng tao bago nila i-reject. Naging lakas ko na kailangan lumaban ako sa buhay. Gusto kong makita ng mga tao na ako yung mismo na magdadala or magtatayo or magiging boses. Kaya imbis na mainis, ay pinalaganap niya pa ang galing through his vids. Kapag kumakanta ako, or nag-host, or nag-vlog, nawawala talaga siya ng kusa. Pasample naman dyan. Araw-araw maghihintay, hawak lamang ang sinabi mong baka mahal mo rin ako. Sinimulan niya ang Totoret Taralets mula sa isang hangarin. Ang layon ay mas maintindi ang ganitong kondisyon. Kailangan ng malawak na pangunawa at naniniwala ko na kapag talagang meron kang determinasyon sa buhay, meron kang plano, and for sure, maaabot mo yung pangarap. Rinan, marami kaming kakampi mo na naniniwala sa galing at kakayahan mo. Ipagpatuloy ang nasimulan. Ipalaganap ang kaalaman to everyone that you're the true Lodi. Totorets, Tarolets, everybody! Sa mundong walang superhero, teknolohiya ang ating katoto mula sa ideya at talino. Computer engineering ang study, nabuo ang isang discovery. Ang estudyanteng si Edward may device na nagmistulang guard. Guardian AI? Kailangan po namin gumawa ng device, ng solusyon sa nag-i-exist na problema. Then sinuggest ko to sa mga kagrupo ko, then naisip nila, okay, maganda tong device na to. Ayoko mag-settle na hanggang school projects lang to for school compliance. Gusto ko gawin ko yung pinangarap ko nung una na ilaganap to, ilagay to sa market, ibenta to sa mga tao. Basta konektado sa internet, app o website, may notif na mag-get. Sa wheelchair, hindi ka makakapustura. Konting galaw ay maa-alert ka. Namomonitor niya po yung heart rate ng tao. Merong variant na may camera, instant selfie, ang iyong moda. Pag over po natin yung device, alert ka po na the device is covered, the device is blocked. Prolonged period of time na hindi gumagalaw yung tao, ina-notify ka niya. So pag excessively gumagalaw yung tao, masyado siyang critical na gumagalaw. Baka sobra na yung galaw niya, mag-lead to injuries or bumagsak siya, ina-notify ka niya rin po. Kaya niya ring hulaan kung ikaw ay tatayo, pati kung ang upuan ay magugupo. Masakit lang po yung paa niya that night na parang hinihingal po siya, kinakapo siya sa hangin. Hindi ko alam na bumabagsak na pala yung heart rate niya that time. Then kinaumagahan, pag-check namin sa room niya, bumagsak na lang siya doon sa mismo kinakaupuan niya. Dahil sa pangyayari na yun, since ako yung kasama niya last night, nung gabi na nangyari yun, sinisisi ko yung sarili ko that time. So sabi ko, Etong na-experience ko, ayoko na ipa-experience ulit sa ibang tao. Ang nangyari ay nagsilbing multo, pero mas lalong naging inspirado. Since nung nangyari sa papa ko yun, sabi ko kailangan ko ng kurso na tutulong sa akin para magawa ko to. Yun po pumasok sa akin sa isip ko na, what if mag-computer engineering ako? Hindi lang basta IT. Na-program siya ng Quezon City, which is Startup QC. Nanalo po ako doon, Bronze Award. Lalabas po ako ng Pilipinas sa January.
31st para i-represent po yung Pilipinas sa International Startup Challenge. Japan po, Tokyo. May mga tila guardian sa lupa, talino at sipag ang sandata, at pusong mapagmahal sa iba. Before mawala yung papa ko, meron siyang tattoo sa kanang balikat niya. Pangalan nun is Guardian. Sabi niya sa akin, pag mawawala na ako, itong guardian na to, ito yung magsasagip sa akin. Then, ayun, walang guardian na nag-save sa kanya. And now, masasabi ko sa kanya na ngayon, meron ng guardian na magliligtas sa mga tao na hindi na maulit yung nangyari sa'yo. Bukod sa mga himala at mga sayantipiko, sa mga nakaupo, igalaw na po ang baso. Sana'y hindi na wheelchair ang kailangang ugain. Maayos na healthcare ay pagtuunan ng pansin. Laki sa layaw! Laki sa layaw! Jeff Rocks! Mukhang kung ito, ready na ako sa rakrakan. Pero dito pala sa poblasyon, bukod sa rakrakan, may habhaban! Ang hirap talaga. Ang gilid lang ang bangs. Shefa! Oh! Kaka! Oh, kaka! Balita ko napakasarap ng habhaban din Oo naman. Pasample ka naman. Bakit? Gusto mo ba? Oo naman. Game! Rock and roll, man. Rock and roll to the world, mga Logalogs. Dahil dito sa poblasyon, may maangas na rocker chef, punk na so kabog. Yan si Merc, aka Chef Punk. Pamekus-mekus lang yan with extra dunk. Master chef na malarakista ang atake. Oo, 3 points, mga pare. So, bakit habhaban sa populasyon? Kakaiba rito sa poblasyon. Walang nagtitinda ng habak dito. Ako lang po. Kaya yun ang naisip ko. So, ginawa mo to, pandemic. Yes! Naka-ano siya eh. Sakto. Face mask eh. Face mask. Si Marilyn Monroe, di ba? Opo. Nag-umpisa po ako noon sa gutter, sa kape. Maliit lang po siya. Tapos rakista. Opo. Talaga na yun ang... musikero ka ba talaga? Opo. Drummer po ako eh. Drummer. Bakit from rakrakan, dumiretso na tayo sa habhaban? Para sa akin po, parang yung music po, tsaka yung pagkain, parang magkatugma lang para sa akin po eh. Kasi dati po ako nagtatrabaho sa kusina noon eh. Kaya ngayon, naisip ko, tayo ako ng sariling kainan na lang. Yung habab po natin dito organic. Hindi ko po nilalagyan ng chemistry. Lahat po ng spices ko, mga natural ingredients ko. Tsaka wala pong karne. Opo. Puro ebas tayo dito eh. Magluto ka na dyan ng habhab nang matikman na natin. Agutom na eh. Dami nyo kasing tanong. Yan na pansitabab mo. Teka, asan na yung bangs mo? Yung bangs ko? Oo. Ito. Mahirap na. Baka masama sa habhab. Kainin mo na yan. Kailangan natin to. Hey, Mag-iinuman ba tayo? hindi, suka to eh. Nilalagyan ng suka yan. Rock and roll na suka, men! Try mo. Sarap, grabe. Rock and roll! Sometimes drummer sa banda, sometimes ay nagluluto sa kusina. Pansit habhab ang kanyang specialty na paghinain sa customers. With dance number pa, Madalas kami kasi rito, masarap yung habhab. Tsaka hindi lang dahil sa habhab. Dahil din kay Kuya Merc, yung hospitality ni Kuya Merc. Sobrang bait niya and welcoming siya sa lahat ng tao. Talagang nakakaroon ng lasa. ang lapsa, saktong-saktong timpla. Bawat subo ay legit Logalogs na mapapa rock and roll ka. Nagbubukas po kami ng 6 p.m. to 9 p.m. Gabi-gabi po yon. Sarap. Grabe.
Try Chef Punk's recipe at talagang ikaw ay mawiwili at tag me at balitaan mo ko sa iyong habhaban turakrakan journey. Matayo kang lepad ng sarang. Kung hanap niyo yung liwanag at saya, tara na sa Mula de Victoria, ang Christmas village ng Santo Tomas, Pampanga. Dito ang Pasko ay araw-araw. Ilaw pa lang mapapasabi ka na ng wow! Sa mga disenyo, tiyak mapapangiti ka ng todo. Talagang uuwi ng masaya, bata man o matanda na. Dinayo ito ng Team Logan. Siyempre, hindi kami nagpahuli sa galaan. Ho, ho, ho! 61 days na lang, Pasko na! At dahil merry ang Christmas ngayong Vermont! At dito sa Mula de Victoria, hindi mo na kailangan pumasyal sa Disneyland para ma-feel ang magic at saya. Dahil kahit walang ticket sa airplano, May castle ka na mapapasyalan dito sa Pampanga! Nak, Diyos ko, ang mga Disney princess, pinag-hip-hop mo. Parang nakawala lang sila sa castle at Gina G na nag-dance battle. Johnny! yes, Papa! Para sa mga gusto pumunta dito sa Mula de Victoria, 100 pesos lang ang entrance. Di lang pailaw ang pwede ditong dayuhin. May sandamakmak ding pagkain. Mula sa lechon, inihaw, inumin at ibang nakahain. Talagang uuwi kang busog na busog din. Dito naman sa sentrong entablado, bawal dito ang kabado. Pwesto lang naman ito ng mga talentado at mga confident lang talaga na tao. Kung sino man po nagmamay-ari sa bata na ito, ulisin niyo sa amin. actually po, first time lang po namin dito and galing po kami sa Santa Rita. Medyo malayo po yung biyahe namin kaya sulit po. Worth it yung pinuntahan namin. Bawat kanto may nakasadyang disenyo at kung ano magpapahanga sa'yo ng todong-todo. Eto na nga. Alright! Ang castle na talagang mapapasabi ka ng what a sight! Actually, nag-base kami at kumuha kami ng konsepto sa mga theme parks. As you know, sikat ang Pampanga when it comes sa mga theme park. So, gumawa kami ng sariling theme park na affordable. Sa Pinas, talagang kay haba ng selebrasyon ng Pasko dahil super halaga ito sa ating puso. Hindi pa man Disyembre, mauuna tayo. Siyempre, anumang pinagdaraanan sa buhay, ang Pasko ay paalala na dapat tayong magpasalamat at magsaya. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ng inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento.